din sa kanya mga tacrolimus levels niya, etc. So dito pa lang, sasabi siya, mayroon kang urinary tract infection, so kailangan uminom ka ng ganitong gamot, antibiotic, pumunta ka sa pharmacy, at inumin mo na, umpisahan mo ng uminom. Yan ang instruction sa kanya. At kung mayroon din siyang antiviral medication, may prescription to, o sila, bahala na sila kung anong gusto nila. Kasi usually, ang mga gamot na pasyente, yung mga transplant na gamot nang gagaling sa kanila dito, mayroon silang pharmacy at yung iba sa labas. Okay, yung main transplant na medication sa kanilang ospital. Okay, so, itong pasyente hindi kailangan pumunta sa ospital ito. Doon pa lang sa mga gamot niya, antibiotic or antiviral, dito na sa bahay kukuhanin. Hindi na siya pupunta ng ospital. Okay, so ito yung infection na walang sintomas. Pero mayroon namang infection na may sintomas. Itong pasyente natin na to, kabilin-bilin na ng doktor bago siya ma-discharge. Kasi ang pagturo ng doktor yan, kasama ang family member, hindi pwedeng solo lang. Dalawa sila, at least. Na pag may infection, may nararamdaman yung pasyente, pupunta siya agad sa ospital. Ginawa naman niya, which is good. Okay, let's say itong pasyente na to, patuloy ang pag-ubo. May lagnat, o kaya palaging nadudumi, etc. So, alam niya na may kaiiba na nangyari sa katawan niya. Pumunta siya agad sa ospital. Doon sa ospital, kukuhanan siya ng immediate blood works. Gagawan siya doon, kukuhanan siya. Na-consult na yung transplant doctor dumating. Nakita niya ngayon yung pasyente may mga infection. Makikita doon sa blood works na may mga infection doon sa lab works and blood works. Makikita yan. So, pag mayroon siyang bacterial infection, yung transplant doctor, mag-umpisa na siya ng antibiotic doon sa hospital. Kung viral infection, mag-umpisa na siya ng antiviral medication. Kung fungal, antifungal infection medication, start na agad yan sa ospital. Okay. Kapag yung pasyente dumating agad sa ospital, napansin niya agad mayroon siyang sintomas, dumating agad sa ospital, madali din siyang ma-discharge. Kapag naman ang pasyente na-delay konting dating niya, let's say mayroon siyang starting complication, matatagalan siya konti. Let's say a day, 2 or 3 days. Depende yan sa decision ng transplant doctor. Okay? So, yan ang dalawang bagay na sisira sa donor kidney natin. Donor kidney rejection dahil yung pasyente may problema sa hindi pag-inom ng gamot. Ito yung non-compliant. At mayroon ng pasyente na compliant pero susceptible siya sa infection dahil na-depress yung immune system niya. Okay. So ngayon, advance na tayo dito sa susunod na video tungkol naman dito sa donor kidney dehydration. Okay, maraming salamat.